Noong ika-18 siglo, ang masarap na tinapay na ito ay nagdulot ng kaguluhan. Chelsea buns ang tawag dito at ang 250 taong gulang na bersyon ay mas simple kaysa sa moderno na kadalasang mas maraming pampalasa at currants o pasas pero nananatili pa ring malambot, masarap at sulit pag-agawan. Noong Georgian era sa London, ang Chelsea Bun House ay laging gumagawa ng tinapay. Pero tuwing Biyernes Santo, nilalagyan nila ng krus para gawing hot cross buns. Kaya sobrang patok ito sa mga tao. Noong 1773, nagpasya si Ginanghad, may-ari ng bun house, na itigil ang cross buns at regular na bersyon na lang ang ibenta. Pero hindi pa rin napigil ang pagkabaliw ng tao dahil 50,000 katao ang nagsiksikan sa kalsada ng alas 4 ng umaga para makakuha ng tinapay ni Ginanghad. Inilarawan ng pahayagan ang nakakagulong mga tao at masasabi kong mas grabe pa ito kaysa Black Friday madness noong dekada 90. Sinabi ng London Times na naghari ang eksena ng kalasingan, ingay at kaguluhan na tunay na kahihiyan at iskandalo para sa parokya at sa panahon. Kita mo, lumalabas ang mga tao mula sa pub, lasing at dumidiretso sa bun house na may saysay din naman. Walang eksaktong recipe ang Chelsea Bun House pero gamit ang lumang recipe at paglalarawan mula ika-19 na siglo sa palagay ko ay magandang representasyon ito ng mga tinapay nagpabaliw sa mga tao sa London. Malambot at may lasang mantikilya, may kaunting lasa ng pampalasa at lemon at sapat ang tamis kaya hindi ka magdadalawang isip kumain ng 6 o 7. Maaring ito na ang paborito kong putehing nagawa ko na sa tasting history. Para sa kasaysayan ng Chelsea Bun, panuorin ang video sa YouTube at tignan ang recipe sa tastinghistory.com.